So na-discuss na natin last week yung uncrack, then yung may isa. Saan natin yung ano? Ayan. Thank you, Angeline, Jude. Yan. Paki-open po ng cam. So, yun. So, sino to? Sir Present po Malorca. Okay. So last week class, pinasadahan na natin yung uncrack stage and yung transform stage, no? So, na-discuss naman natin to and so far, wala namang nagtanong sa inyo regarding sa pag-compute natin ito, no? So, sabi ko, pag-aaralan na natin yung ultimate stage. Dito kasi ikot yung mundo natin, class. So, buburahin ko lang to ulit para mapaliwanag ko sa inyo ng mas maayos. Okay? Nakakain na ba kayo, class? Hindi pa? Di pa po. Hindi pa daw. Okay. Ano ka? Ayan. So, ultimate stage class is the last stage ng designing ng beam, no? So, ito na yung ginagamit natin for designing structures or beam, a structural member, beam. So, dito class, kung sa dalawang stage, yung una, yung uncrack, hindi natin masyadong pinapansin, tama? Yung nangyari. Ay, no, no, so. Okay. So sabi ko nga, dito sa uncrack, hindi natin masyadong pinapansin yung or literally hindi natin pinapansin or binibigyan ng pansin yung mga steel bars, no, yung mga rebars na isinuksok natin sa beam. While yung sa transformed naman, meron tayong derived formula na NAS, no? So pagdating naman dito sa ultimate stage class, dito na papasok yung analytical skills ninyo. Kasi from your drawing, makakabuo kayo ng certain equation and certain formulas na pwede nyong gamitin to solve your design. Sa ultimate stage class, lagi nyong tatandaan na meron tayong two parts. There is number one, analysis. Okay? And number two, design. Punta muna tayo sa analysis. When we say analysis class, think of it like, ano, no? Given ka na ng beam, meron ka ng biga. Ang pinapakompute sa'yo kung gaano ba kalakas yung biga mo. So therefore, kailangan mong i-analyze kung gaano ba kalaki yung load na kakayanin ng biga mo. So that's what we call analysis. Pagdating sa design, kabaligtaran. Wala ka pa pong wala ka pa pong structure na buo. Ang gagawin mo, given ka ng load, halimbawa, binigyan kita ng load na 50 kilonewton, tapos dapat makapag-design ka ng beam that can withstand the 50 kilonewton. Kumbaga, sa analysis, meron ka ng structural member. Sinosolve mo na lang kung hanggang kung saan ba yung limit niya. Pagdating sa design, meron kang load, then dapat makapag-produce ka or makapag-create ka ng safe design na kayang buhatin yung binigay na load sa'yo. So parang kabaligtaran lang siya. Okay? So tingnan natin yung beam. Paano natin sisimulan to? Tingnan natin yung beam. Given ka ng width and height. Yan.
kung sa naunang dalawang part na tinuro natin, lalo na sa uncrop, no? Since hindi natin pinapansin yung bakal, ang ginagawa natin for neutral axis, hinahati lang natin siya mismo sa centroid nung square beam natin or rectangular beam natin. Pagdating naman dito sa ultimate, ang gagawin natin ay yung parang transform. Magsiset tayo ng linya. Asan na yung shape? Kung saan, hindi po yan yung gitna Inassume ko lang na dyan yung neutral axis. Okay? Magsiset tayo ng neutral axis, then magdodrawing tayo ng stress and strain diagram. So, napaliwanag ko na rin yung ibig sabihin ng stress at strain, no? Last week. So, yung stress is sigma applied load over the surface area. Then yung strain is the elongation over the no, real length or the normal length. So, pasadahan natin to by drawing the stress diagram muna. Okay. So, meron kang width, meron kang height, meron kang rebar. So, ito rebar to, yan ay bakal. So, for example, yan ay meron kang tatlong 25 mm na bakal. From the outermost top fiber ng iyong beam, papunta dito sa bakal, yan po ay letter D. Ano yung letter D? That is the effective depth. Mahalaga po ito Yan. Then, sabi ko nga, magdodrawing tayo ng stress diagram, no? So, yung T, tatapatan ko siya ng chord or ng arrow. Yan. Tapos, try ko yung class mapaganda eh. Okay. So, ito yung binigay kong diagram last week. So, pangalanan natin siya. This is the tension side and this is the compression side. Tapos, itong box na to, that is denoted as A. Okay? So, itong nasa gitna, that is A over 2. So, anong formula ng A? A is equal to beta sub 1 multiplied by C. Mamaya nyo malalaman kung ano yung value ng beta sub 1 and kung ano yung C. Tignan muna natin kung ano yung magiging haba nung C to letter T. So kung A over 2 yung nasa taas, then meron kang depth na from the outermost sa pinakataas papunta dito sa rebar mo, kung saan nakatapat yung letter T, pwede nating sabihin na yung haba nito ay equal sa depth minus A over 2. Wait lang. Yan. Na-visualize ba? Then, kung meron kang letter A for your height nung square na arrows natin, dapat meron ka ring for the width. So ano tong width na to? This is 0.85 FC prime. So hindi po nagbabago yan, lagi pong ganyan yan. Ano ka? So 0.85 FC prime. Tapos na tayo sa stress diagram. This is the stress diagram. Punta tayo sa strain diagram. Yan.
Plus, napaganda ko kasi. Yan. So, sa top part ng ating strain diagram, ito po ay strain. Sa top part ng ating, medyo hindi nyo pa masyadong ma-appreciate to. Mamaya ma-appreciate nyo pag nag-example na tayo. So, i-denote lang natin kung ano yung mga parts nito. So, sa outermost naman dito sa strain, sa taas, yan po ay strain nung concrete. So, epsilon C is equals to 0.003. So, hindi rin po nagbabago yan. Dito naman sa baba, kung meron kang strain for concrete, dapat meron ka ring strain for steel. Tapos, yung height po nitong, alas, lang plus Yan. Tapos, yung height po nitong nasa taas, this is C. Okay? So, itong C na yun, ito lang din po yan. Okay? Tapos, pwede nating sabihin na kung letter C yung nasa taas, yung distance nung nasa baba, that is D minus C. Okay. So, kompleto na yung drawing natin. Mag-example na ako. So, for example number 1, example. Yan. Copy ko lang to. Yan. Mag-set ako ng tatlong bakal na 25 mm. Then, yung aking effective depth ay 500. Then, ang aking width ay 280. Yan. Tapos, given ako ng FC prime. FC prime is the compressive strength ng concrete. 25 MPa. Given din ako ng yield strength ng concrete na 400 megapascal. Yan. So, kompleto na tayo ng given. Ang pinapahanap po dito for analysis is what is the ultimate moment. So, ultimate moment is MU. So, paano natin nahanapin yung MU? Maglagay muna ako ng provisions bago tayo magsimula para hindi tayo mag-stop-stop, no? So, ano ba ito? Drawing. Yan. Ang plus, Okay? So, dito, meron po tayong diagram ulit. Yung right side, tatawagin natin yang tension zone. Yung nasa left side, tatawagin natin tong compression zone. Yung nasa gitna, tatawagin natin transition zone. Then yung value for phi dito is 0.9
And yung value ng phi dito is 0.65. Tapos, yung strain dito is 0.002, dito 0.005. Okay. So mamaya mapapaliwanag ko to. Explain na natin at mag-example na tayo. So meron akong beam na ang effective depth is 500 millimeters. Tapos given din ako ng tatlong piraso ng rebars na 25 mm ang diameter. Ang width nun ay 280. Then, meron din akong FC prime for 25 megapascal and yung yield strength ng steel na 400 megapascal. Ano yung una nating gagawin dito, class? So, una po nating gagawin dito is tignan yung drawing nating diagram. So, kung titignan natin yung drawing nating diagram, kapansin-pansin yung letter C at letter T. Tama? Kasi yan yung pinakagagamitin natin na formula. So, letter C at letter T, kung makikita nyo, contradicting yung arrows nila. So, ibig sabihin, pwede nating sabihin na ang letter C is also equals to letter T. Contradicting yung arrow, yung letter C papunta sa kaliwa, yung letter T papunta sa kanan. So, denote muna natin, ano ba yung C, sir? Ayan. So, for letter C, tignan nyo yung square na to, itong square. Ayan. I-transfer nyo yung square kung hanggang saan yung pinakadulo nito. So, halimbawa, hanggang dito yung dulo niya. Ayaw mo straight. Ang plus. Ayan. So, yung arrow na to, these are the forces that acts on that concrete. So, ito lang po yung ating ina-analyze. Okay? So, paano natin kukunin yung formula ng C? Tandaan, yung letter C at letter T, that is the force. Okay? So, kung meron kang force, meron kang stress, yan, meron kang stress, at meron kang um, meron kang area, ito ang area, pwede mo nang mahanap yung letter C. Tama? 'Di ba ang stress ay ang force ay stress na lang. Ang stress ay equal sa force over area. So kung force mo ay given, pwede mong sabihin na ang force is equals to stress times the area. So stress times the area lang gagawin mo, class. So tingnan niyo yung letter C. Ano ba yung stress dito? Ang stress po dito ay yung 0.85 FC prime. So ilista muna natin. Yung stress ay 0.85 FC prime. Okay, tapos na tayo sa stress. Ano naman yung area? So yung area po, that is W multiplied by letter A. Tama? Kasi ito ay square lang. Diba rectangle lang to? Length times width lang naman yan. So W, sabihin natin BW. Kasi dinedenote namin to as BW. Yan. Bakit naging BW? Yung BW po, that is the width of the beam. So BW multiplied by A, yung area nung nag-act doon sa beam natin. So 0.FC prime, multiply mo ng area, BW times the A. Okay? So meron ka na. Meron ka ng formula for letter C. Doon ka naman sa letter T. Sa isahin natin. So sa letter T, stress times area lang ulit. So, kung iisipin mo na yung letter T ay force, i-multiply mo dapat yung force, i-multiply mo dapat yung stress ng area para makuha mo yung force. Diba ito yun? Ano nga lang ba yung stress ng steel? Ano ba yung stress ng steel?
Ito rin yun, di ba? The yield stress of the steel is 400 megapascal. So Fy times area. Ano yung area ng steel? The area ng steel, okay? So stress times area lang po ito ha. So stress para sa concrete, 0.85 Fc prime. Area para sa concrete, BW times A. Then, stress para sa steel, Fy. Then yung area para sa steel ay area of steel. Ngayon, alam na natin yung C at D. Pwede na nating i-apply yung C is equals to T. So, gagawin ko class ha. 0.85 Fc prime BW. Ano yung BW? Di ba 280? So, 280. Hindi, sulat ko muna para hindi nakakalito. BW times A is equals to Fy AS. Yan po ay C is equals to T lang ha. Okay? So, ilagay na natin yung mga values ng mga nandyan. So, 0.85. Ano yung FC prime ko? 25. So, lalagay ko, 25. Ano yung BW? That is 280. So, lalagay ko, 280. Ano yung letter A? Wala. Kasi yan yung hahanapin natin. Ano yung Fy given? 400. Ito po yun ha, 400. Ano naman yung area ng steel? E di yung area ng steel, paano ba kunin yung area ng steel, di ba? Para kunin yung area ng bilog, that is pi d squared over 4. Tama ba? Pwede rin yung pi r squared, di ba? Pero sanay kasi ako dito sa pi d squared over 4. So ito na lang gamitin natin class. Kung saan kayo mas sanay, pwede nyo gamitin. Pero sa akin, pi d squared over 4. So 400 times area. Ano yung area ng steel? Pi. Ano yung diameter? 25 squared over 4. Eh hindi lang naman isang bakal yung nilagay ko. Tatlong piraso. So i-multiply ko pa siya ng tatlo. Nagets? Nagets yun yung area? Okay. So pwede na nating mahanap si letter A. Simula pa lang yung class. So paano ba yan ini-input? 0.85 multiplied by 25 multiplied by 280 multiplied by alpha x is equals to 400 times pi 25 squared over 4 times 3. Then, shift solve mo lang, shift, calc. Then, lagay ka ng any number. Ako nilalagay ko usually 0. So, lalabas. 98.997. So, pwede nating sabihin na ang letter A ay 99 mm. Initial pa lang yan. Okay? So, paano natin malalaman kung tama na ba yung sagot natin? Meron pa pala tayo pwedeng compute yung letter C. Tama. So, kung meron ka ng letter A, pwede mo ring mahanap yung letter C. Di ba ang formula for letter A, that is A is equals to beta sub 1 times C. Ito yun, no, nasa taas. Nasaan na yun? Ayun, no. A is equals to beta sub 1 times C. So, pwede mo ring mahanap si C. Kaso, sir, ano yung beta sub 1? Okay, dito ulit papasok yung isa pang condition. Napakaraming conditions, no? If FC prime is less than or equal to 28 MPa, beta sub 1 is 0.85. If FC prime is greater than 28 MPa, may formula. That is beta sub 1 is equals to 0.85 minus 5% ng FC prime minus 28. Ay, sorry.
over 7. Yan. Okay? So, dalawa lang naman yung condition dyan para sa beta sub 1. That is the number 1, number 2. So, kapag 28 pababa daw yung binigay na given na FC prime, matic 0.85 yung beta sub 1. Ngayon, kapag 29 and above, may formula tayong gagamitin. That is 0.85 minus 5% ng FC prime minus 28 over 7. Okay? So, in this case, ang binigay naman sa atin ay 25. So, pwede natin gamitin yung 0.85 na beta sub 1 kasi mas mababa naman yon. So, paano natin kukunin yung C? That is C is equals to A over beta sub 1. So, A over C, ay over beta sub 1 na 0.85, pwede mo nang mahanap si C. So, 99 divided by 0.85. 116.47. Yan. So, meron ka ng value for A at value for C. Ano yung next step mo, sir? So, gagawin po natin, kung na-apply na natin yung drawing natin na stress, i-apply naman natin yung drawing natin na strain kasi kawawa naman yan. So, paano natin i-apply yan? By checking kung nag-yield yung bakal. So, class, makinig. Kapag sinabi kong chine-check kung nag-yield yung bakal, tinitignan kasi natin kung yung lakas ng bakal is masasagad. Bakit? Sige, tanungin ko kayo ng in real life scenario. Anong mas maganda? Yung sobrang daming bakal? Una, sobrang daming bakal. Pangalawa, sobrang konti ng bakal sa structure. Pangatlo, yung katamtaman lang. Ano sa tingin yung pinakamaganda doon sa tatlong scenario na yon? Sa sobrang dami ng bakal o sa katamtaman or sa konti lang yung bakal? Anyone? Magtatawag ako ng ng naka-off cam. Si Rosauro Joshua, are you there? Yung katamtaman ng bakal kasi. Okay, katamtaman. Okay, thank you. How about si Edsel? Ay, sumagot na Tamtaman pala sir siya. para yung sa cost din po kasi ng bakal sir. Para hindi tayo sasobra sa gastos ng bakal at the same time yung structural integrity pa rin is nandun. So, Okay, katamtaman. Sino pa? Okay, nag-open ng cam bigla para hindi matawag Okay, si Jetro Palanya, ano sa tingin mo? Same lang din po sir, katamtaman po. Okay. So actually class, nung college ako, sinagot ko din yan. Sabi ko kay sir, sir yung actually sinagot ko nung time na yon yung sobrang daming bakal. Kasi bakit? 'Di ba? We prioritize, as professionals, we prioritize safety. Tama? Gusto natin, pag gagawa tayo ng structure, is safe para sa public use. Tama? Hindi natin gustong kurakutin yung budget ng structure. Tama? Pero class, hindi po natin pwedeng sabihin na katamtaman lang. Ang pinakamaganda po talaga ay yung konti lang yung bakal. Hear me out. Bakit? Kasi po, delikado po yung structure kapag sobrang dami ng bakal or katamtaman lang yung bakal. Kasi, imagine, meron akong slab. Biga na lang pala, sorry. Meron akong beam. Tapos, sinubject ko siya sa load. Yan. Ang pagkakaalam natin, mas malakas yung strength capacity ng bakal kaysa sa strength capacity ng concrete. Tama? Tama?
So, kapag nangyari, so alam na natin na mas malakas yung bakal kaysa sa concrete. Kapag nangyari na sobrang bigat na nung dinadala nung biga natin at sobrang dami nung bakal or katamtaman lang yung bakal, ang nangyayari, ang unang magfi-fail ay yung concrete. So, unang magfi-fail yung concrete. So, delikado yun. Bakit? Kasi class, kung nakakita na kayo ng concrete na nag-fail, biglaan po yun. Wala po yung parang mga, wala po yung parang mga, tawag doon, babala na bibigay na yung structure. When we say biglaan, talagang bigla ka na lang malalaglag sa kinauupuan mo. Halimbawa, nag-fail yung structure mo. Then, unang mag-fail kasi dyan kapag sobrang dami ng bakal or sakto lang yung bakal is yung concrete. So, kapag nangyari yun, laglag ka kasi mawawala na yung konkreto mo pero yung bakal mo intact pa rin. So, ang ginagawa po natin is minimize po natin yung dami ng bakal. Isinasagad po natin yung lakas ng bakal hanggang sa pinakakaya niya. Okay? Para kung mag-fail man siya, sabay silang mag-fail nung concrete. Okay? Kasi kapag ang bakal kasi class, kapag mag-fail yan, nagpapakita yan ng early signs. Ang nangyayari sa bakal, nag-expand. Pag nag-expand yan, ang nangyayari, makikita mo yung concrete, magkakaroon ka ng crack. Tama? Kasi 'di ba, kapag ang bakal nasa loob ng concrete, tas nag-expand, magkakaroon ng crack yung concrete mo, yung concrete beam mo. And in that case, kapag nakita mo na nagkakaroon ka na ng crack, may indicator ka na mag-fail na yung structure. So kapag naman, yung the other way around nga, sabi ko nga, kapag sobrang dami ng bakal and katamtaman lang yung bakal, ang nangyayari, unang mag-fail ay concrete at delikado po yun. Okay? Okay. Share ko lang. Okay. So, punta na tayo dito, class. Letter A at letter C, meron na tayo. Anong gagawin natin? Gamitin natin yung strain diagram. So, ano ko lang to? Ay, sorry. Ayan. So, anong gagawin natin? By using the strain diagram, kailangan nating mahanap si strain ng steel. So, paano natin mahanap si strain ng steel? Marunong ba kayong mag-ratio in proportion? So, ratio in proportion, triangle. The first triangle, ito. Okay? The second triangle naman ay ito. Okay? So, paano natin sinusulat yan? 0.03 over yung base niya na letter C is equals to epsilon S over D minus C. Nagets ba kung paano ko sinulat yan? This is the height of the triangle. Yung sa taas, height over base. Height over base, height over base. First triangle, second triangle. Nagets? Nagets yan? So, anong ginagawa natin dito? I-try muna nating i-solve, saka ko i-explain. 0.003, meron ka ng value ng C. Anong value ng C mo? 116.47 is equals to epsilon S over D minus C. Ano yung D? 500. Tama? Given mo na effective depth is 500. So, 500 minus C na 116.47. Therefore, pwede mong makuha si epsilon S. So, paano yun i-input sa calcu? 0.003 over 116.47 is equals to epsilon S, alpha x na lang, 500 minus 116.47. Then, shift solve, makukuha mo si strain ng steel. So, paano yan isusulat? 9.88 daw times 10 raised to negative 3. So, 0.00
98. 98.8. So, paano ko nasabi na ganyan yung itsura niyan? O sige, isulat natin yung pinakalumabas sa calcu. 9.8789 times 10 raised to negative 3. Di ba kapag meron kang nakitang times 10 raised to negative 3, imumove mo yan ng ilang beses kung ano yung nakalagay dito. So, imove natin ng tatlong beses yung decimal. So, 1, 2, 3. So, nandito yung decimal, nandito yung full number, then lagyan mo ng 0, 0. Kaya 0.00988. Okay? So, meron ka ng epsilon S. Meron ka ng A, meron ka ng C, meron ka ng epsilon S. Anong ginagawa natin sa epsilon S? Dito na po papasok yung drawing ko kanina. Ito. Okay? So, kung makikita nyo, ito. So, kung makikita nyo, meron tayong tatlong category. Yung una, that is the compression controlled. Ito yun. Then yung pangalawa naman, transition. Yung pangatlo is tension. So, titignan natin yung nakuha nating strain value dito sa ilalim. Saan ba siya nahanay? Itong second row daw ay 0.005 and above. Okay? Tapos, yung dito naman sa left side is 0.002 and below. Tapos, dito naman sa transition, that is between 0.002 and 0.005. So, kung mapapansin natin, yung epsilon S natin ay nandito sa part na to. Tama? So, anong masasabi natin? Na ang given natin na beam ay tension controlled. Okay? So, ang gagamitin nating reduction factor ay 0.9. Okay? So, lagay muna natin doon. 0.9. Yan. So, anong meaning, class, ng tension controlled? Ang meaning po nun ay yung steel mo ay nagawa mong ma-yield. Ibig sabihin, yung steel mo ay nagawa mong maisagad yung lakas niya. Okay? So, yun yung gusto natin. Yun yung gusto natin na maisagad yung lakas ng steel. So, paano sir pag nandito na po sa transition zone? Steel yields pa rin po ba yun? Yes po, steel yields pa rin. Pero ang gagamitin nating reduction factor dito, formulated na. Asan na yan? So, kapag transition, ang formula for dito, reduction factor is 0.65 plus epsilon S, or ito, yung makukuha mo dyan, minus 0.002 multiplied by 250 over 3. So, formula po yan kapag naging transition yung epsilon S nyo. So, ayan po yung gagamitin. Ngayon, class, kapag 0.002 and below, that is compression control. Ibig sabihin nun, hindi po nag-yield yung bakal ninyo. So, mamaya, kapag nag-example tayo nun, sasakit ulo nyo kasi uulit na naman tayo sa simula. Pero in this case, ang nangyari, napadali yung buhay natin kasi nag-yield po yung bakal. Ang gagamitin po natin ay 0.9 reduction factor. Okay? So, meron ka ng reduction factor, meron ka ng A, meron ka ng C, meron ka ng epsilon S. Anong next step? E di kunin mo na yung final answer. Mn is equals to 0.85 Fc prime times A times BW. Kung mapapansin nyo, class, that is the force itself. Di ba yan lang yun? Yan lang yun, no? So, either way, kung gusto nyo gamitin sa FYAS, okay lang din. Pero, pagdating sa moment, di ba, ang moment po is force times distance. So, hindi lang basta force yung kailangan natin. Kasi itong nilagay ko ay force.
Imumultiply pa natin to ng distance. Ano yung distance na gagamitin natin? E di yung distance ng C to T. So ano yun? That is D minus A over 2. So lalagyan mo lang siya ng, wait lang. Lalagyan mo lang siya ng D minus A over 2. Therefore, ayan na yung formula natin for Mn. Okay? So hanapin na natin. Pwede na nating masolve to. Mn is equals to 0.85 FC prime. Ano yung FC prime? 25. Ano yung letter A? 99. Ano yung BW? Given 280. Ano yung letter D? That is 500 minus 99 over 2. So Mn is equals to 0.85 multiplied by 25 by 99 by 280 by 500 minus 99 over 2. So ang sagot po is naka-Newton mm. Ang gusto po nating kunin ay kilonewton meter. So ang gagawin po natin, pipindutin lang natin yung ENG. Pagkapindot, lalabas yung times 10 raised to 6. Ayan na po yung sagot. So 265.37 kilonewton meter. So kung ayaw naman ninyong pindutin itong ENG, gagawin nyo lang is divide nyo lang by 1,000 times 1,000 squared, sorry. Divided by 1,000 squared lang. Then, yun din yung lalabas. So 265.37. Okay? Ngayon, is this the answer that the question was trying to find? Anong tinatanong dito? Ang tinatanong po dito is the ultimate movement. Hindi pa po ito yung final answer. So ano yung final answer, class? Idi times mo lang yung reduction factor sa moment nominal mo. O, ano yung gagawin natin? Yung reduction factor, sabi ko nga, still yield. So 0.9. Yung Mn, that is 265.37. So therefore, ang Mu is, times ko lang ng 0.9, 238.83. Sorry. Okay. Ayun na yung sagot. Ang haba, di ba? Kaya ang nangyayari dito, class, kapag exam o kaya quiz, dalawang questions lang. Kasi sobrang detailed nung pagsosolve ninyo sa ganitong type of question, no? So, ayan. So, any questions, class? Yung mga gustong malinawan dito, magtanong na po. Para mag-proceed tayo sa next example na kagaya rin ito. Any questions? Nilalasap nyo pa ba yung topic natin? Asak sa ulo. Yes, Lacerna. Yes, Nicole. Sir, sabi niyo po, sa shift solve, 0 po yung gamit niyo. Magbabago po ba yung value kapag ibang value din yung ginamit? Okay, Sabi good niyo po kasi question. kanina 0 lang lagi yung ginagamit. Okay, good question. So class, ang nangyayari kasi sa shift solve, i-analyze natin kung paano mag-isip yung calculator, no? Ang nangyayari po sa shift solve, naghahanap siya ng possible answer na pinakamalapit doon. So, gawa tayo ng something question dito. 65x
plus 25 over 2 divided by minus 56x is equals to 25. Ayan. So, ang tanong, magbabago ba yung sagot kung iibahin ko yung number? I-try natin, ha? So, 0. Lumabas, 1.38. Kapag ginawa kong 1,000, magbabago ba? Ay, million, billion, yan. Sagot po ay hindi. Bakit? Kasi tignan nyo yung tignan nyo yung ah, ano tag dito? Yung example natin. Yung x, wala pong power. Wala po siyang raised to something. Wala po siyang x squared. Wala po siyang x cubed. Meaning nun, yung value na hinahanap ng calculator, iisa lang. Ang magbabago lang po kapag meron kang power. So may example ulit tayo. 65x squared minus 25x plus 35 is equals to 25. Ayan. Ato 50. Again, kapag wala pong power, any number, okay lang na ilagay ninyo sa calculator. Pero kapag may power na, lagay akong 0. Lalabas negative 1.64. Pero kapag ginawa kong 1 million or 1 billion, positive na yung lalabas. 2.02. Bakit? Kasi class, hindi ko na subject to, pero turo ko sa inyo. Etong x squared, meaning po niyan, dalawa po yung x na pwedeng hanapin ni calculator. Okay? Dalawang value ng x yung pwede niyang hanapin. So kapag x cube naman, tatlong x yung pwede niyang hanapin. So kapag ang given nyo naman, gaya sa example natin or sa subject natin, wala naman po ditong mga power, wala namang raised to 3, raised to 4. So any number okay lang po. Okay? Okay. Any questions, class, bago tayo mag-proceed? Kaya sabi ko sa inyo, kumain dapat muna kayo eh. Proceed ako? Or gusto niyo ng break? Gusto ng break? Wala naman sumasagot eh. Anyone? Sige. Wala sumasagot pero I think gusto niyo ng break. So magpahinga muna tayo. Lasapin niyo muna yung tinuro ko, no, na first example. Kasi dito po iikot yung mundo ninyo. For sure. Okay? So, itong example na to, lasapin niyo muna, then mamaya pagbalik natin ng 7, sabihin natin 7:35, 10 minutes. Pagbalik natin ng 7:35, mag-next example ako para mas marami tayong example. Okay? Okay, pahinga muna.
Hello, class? Hello? Hello, hello, hello? Yan, paki-open po ng camera. Yan, thank you. Okay, so second example tayo, class. So, copy ko lang to. Yan. Is it? Okay. Dito, tatlo. 1, 2, 3. 32 diameter mm. Tapos, this is 440. Tapos, meron tayong concrete cover na 60. Then, pa ba? 300 ang ating width. Tama? Then, ano pa ba? FC is equals to 420. Ay, sorry, 28 lang pala. Then, FY is 400. Okay? Halos ganun din eh. Halos yung naundan nyo sa kanina. Sige, palitan ko na lang ito. Gawin kong 35. Yan. Okay. So, saan tayo mag-start class again? So, start tayo by introducing letter C and letter T. So, equate lang natin siya. Letter C is equals to letter T. Ngayon, ano yung value ng letter C? That is 0.85 FC prime multiplied by letter A multiplied by base of the width. That is 300. Lagay ko na lang muna. BW. Then, ang letter T, that is FY multiplied by area of steel. Ngayon, lagay na natin yung formula. Pwede na natin ilagay yung mga values niyan. So, 0.85 FC prime, that is 35. Letter A, missing. BW is 300. Equals to FY na 400 multiplied by pi. Letter D, ano yung letter D? Diameter ng bar is 32 square over 4. Then, ilan yung bars? That is 3 bars. So, pwede ko nang mahanap si letter A. So, 0.85 multiplied by 35 by alpha x by 300. Then, 400 multiplied by pi 32 squared over 4 times 3. Then, shift solve any number. Okay lang. So, 108.13. Okay? 108.13. Ngayon, meron na tayong A. Maaari na nating mahanap si letter C. Ano nga ulit yung formula? That is ABC. Di ba? A beta sub 1, letter C. A, B, C. So, C is equals to A over beta sub 1. Okay? So, A, ano nga ulit? 108.13 over beta sub 1. Ngayon, yung beta sub 1, hindi na po 0.85. Bakit? Kasi meron po tayong condition dito. Anong value ng FC prime na given? Ang given sa atin ay 35. Sa condition, sabi, na kapag ang FC prime daw ay mas mataas sa 28, gagamitan na natin ang formula. So, ano yung formula? Ito po.
Ayan. Yan, gamitan na natin ng formula. So, pwede na nating makuha si beta sub 1. So, 0.85 minus 0.05 times FC prime, that is 35, minus 28 over 7. Sure ako, alam ko, ano to eh, 0.08 to eh. So, beta sub 1 is equals to 0.85 minus 5% ng 7 over 7. O, lagay ko na lang yung 35. Baka may magtanong pa kasi. 35 minus 28 over 7. Ang sagot ay 0.08. Ay, 0.8 lang, sorry. So, 80%. Yan. So, pwede na nating masolve si letter C. That is A over beta sub 1 na 0.8. So, 108.13 divided by 0.8. Ang sagot ay 135.16. Yan. So, meron ka ng letter A at meron ka ng letter C. Anong sunod? Again, check natin kung nag-yield ba yung steel. So, paano natin check yung kung nag-yield ba yung steel? Gamitin natin yung strain formula. Ay, yung strain diagram rather. So, ayan. Lagay ko lang dyan. Again, two triangles. Ito yung unang triangle. Ito yung pangalawang triangle. So, unang triangle, height 0.03. Base is C. Pangalawang triangle, height is missing, ES. Pangalawang, yung base ng pangalawang triangle is D minus C. So, 0.03 over C. Ano yung C natin? C natin ay 135.16. Missing ang ES. Then, D natin, ang effective depth is 440. So, 440 minus 135.16. So, ang ES natin is 0.003. 440 minus 135.16 over 135.16. So, that is 6.77. So, 0.00677. Okay? Or yung lumabas mismo sa calcu na 6.7662 times 10 raised to negative 3. Unitless po ang strain na, wala pong unit yan. So, pwede nating sabihin na 0.00677 or 6.7662 times 10 raised to negative 3. So, anong meaning yan? Compare natin yan dito sa diagram ng tension, transition, and compression control. Ano yung value ng ating... wait lang. Lagay ko na ito dun. Tapos burahin ko to. Yan. Ano yung value ng ating ES? Ang ES natin ay 0.006. So kung makikita nyo, pwede nyong i-plot yan na nandito siya sa right side. Okay? So ibig sabihin, tension controlled pa rin po tayo. So ang gagamitin nating reduction factor is 0.9. Kasi nasa tension controlled eh. Kapag nasa compression, 0.65. Kapag nasa transition, yun yung may formula. So, pwede nating sabihin na phi is equals to 0.9. So, okay na. Check na lahat. Na-check na natin na nag-yield yung steel. Computein na natin yung hinahanap na MU. MU is phi MN. Tama? Tapos yung phi, sulat lang natin, yung MN that is equals to force times the distance.
Ngayon, ano yung force? 'Di ba yung force, that is the letter C or the letter T. Kung yung last example natin, ginamit natin yung for concrete, 'di ba concrete to? Yung 0.85 something. Gamitin naman natin yung for steel, yung letter T. So letter T lagay natin multiplied by distance. Ano yung distance nung ulit nung sa drawing? 'Di ba? Distance ng C sa T ay D minus A over 2. So hindi po nagbabago 'yan. Okay? So, sulat ko dito, D minus A over 2. So, pwede nating sabihin, phi is equals to T. Ano yung T ulit? That is Fy AS multiplied by D minus A over 2. Tama? Nasusundan to? So, equals to, ano yung phi ulit? That is 0.9. Ano yung Fy na given natin? Fy natin ay 400. Tama? So, 400, sulat lang natin dito. AS, ano yung AS? Formula ng steel, area ng steel, that is pi. D, ano yung diameter ng steel, that is 32. Squared over 4. Multiply kung ilan? Ilan ba yon? Tatlo. So, multiply ko ng 3. Then, multiply ko ng effective depth. Ano ba yung effective depth natin? 440. So, 440 minus A. Ano yung A ulit na na-compute natin? 108.13 divided by 2. So, pwede mo nang makuha yung ultimate moment. So, paano yan ini-input? 0.9 multiply by 400 multiply by, multiply by pi 32 squared over 4 times number of bars, that is 3, times 440 minus 108.13 divided by 2. So, ang final answer is 335.22 kilonewton meter. Yan. So, ibig sabihin, yung example natin ngayon, yung capacity niya is 335.22 kilonewton meter. Okay? Gets yun? Gets. So ngayon, what if naman, ang pinapahanap ko ay load, hindi na moment. Nagbigay ako, halimbawa, ayan yung beam ko, yung cross-sectional area ng beam ko. Pero sinabi ko na ang aking itsura ng beam ay continuous and simple. Ang tawag dito? Yung magkabilaang support. Yan. So, yan yung beam ko. Ang tawag dito? Anyone? Ano nga tawag sa gantong beam? Sa toss? Nag-toss na kayo, di ba? Natatandaan nyo pa ba? Hindi na? Ano nga ulit tawag dito? Sorry. Wala. Sinong nakakaalala sa inyo? Ayun, okay. Naalala ko na. Sorry. Sino nag-chat? Ayun. Thank you, Edsel. Yun nga. Simply supported beam. Sorry. So, sabi ko na ang beam natin ay simply supported. 8 meters ang haba. Yan. So, sabi ko 8 meters haba. Simply supported beam. Hanapin mo yung ultimate load. W. Paano mo gagawin yan? So, 'di ba meron tayong mga derived formulas for moment? So, in this case, yung sa simply supported, ang ginagawa natin diyan ay mu is equals to WU times L squared over 8. 'Di ba? Alam niyo ba, familiar ba kayo sa formula na ito?
May familiar ba sa formula na to? Wala? Hello, class. Nadaanan nyo ba to? Itong WL squared over 8? May nag-chat? No po, sir. Okay. So ngayon, malalaman nyo na. So, simply supported, ang maximum moment po niyan ay derived sa formula na WL squared over 8. Ano yung W? Yan yung gusto nating hanapin. That is the load. Itong L, that is the span, kung gaano kahaba, sabihin nating length. So, pwede nating mahanap yung pinapahanap ko na ultimate load by substituting nung MU dito. So, try nga natin. 335.22 is equals to WU multiplied by 8 meters. Di ba? 8 meters yung span natin ng beam. 8 meters, 8 squared, then over 8. So, WU is equals to 335.22 WU times 8 squared over 8. Ay, sorry. Yan. Lalabas ay 41.90 kilonewton. So therefore, kapag pinapahanap ko po yung ultimate load, ganyan lang po yung gagawin nyo. Isa-substitute nyo lang sa WL squared over 8 kapag simply supported. Okay? Kasi may iba't iba pong formula for moment, no? Kapag iba't iba yung beam na meron tayo. Pero since ito lang yung example ko, ito lang po yung ibibigay ko. Okay? So, final answer po dito, again, ito ay capacity din. Ang capacity ng ating beam na i-resist yung moment is 335.22 kilonewton meter. Capacity ng beam na buhatin yung bigat is 41.9 kilonewton. Any questions, class? Any questions? None? Yes, Ponce. Sir, yung sa FC kanina, tsaka sa given po, lagi naman po siyang given. Yes po. So yung mga ito, wait lang, i-highlight ko na. Syempre, yung dimension ng beam lagi ang ibibigay. Not unless ituro ko na yung tinatawag kong design. So far kasi ngayon, ang ginagawa natin, analysis pa lang. So kapag sa analysis, lagi naman pong given lahat yan. Yung number of bars, diameter of bars, dimension ng beam, then yung strength ng beam. So wala po kayong dapat ikabahala dyan. Okay? So, ang gagawin nyo lang talaga is i-solve yung A, C, minsan beta sub 1, tapos yung ES, then yung MU. Okay? Any questions pa, class? Para tayo ay last example na. Ito, still does not yield na to. Wala na? Okay. So, I think wala na. Proceed tayo, no? So, for this example, the width is 300. Tama ba? Then, 6
pieces of 32 mm bars. Then, ang depth is 500 effective depth. Okay? Then, ang FC prime ay 27.6 megapascal. Ang FY ay 414 megapascal. Pinapatanong, hanapin daw natin si ultimate moment. So, paano natin sisimulan again? 'Di ba kapag nag-a-analysis, ang gagawin lang po natin ay equate si letter C kay letter T. Pag na-equate na natin, ilagay natin kung ano ba si letter C at ano ba si letter T. Si letter C po ay 0.85 FC prime BW times A is equals to Fy times AS. So, pwede na nating equate yung mga values nito. 0.85, FC prime na 27.6, BW na 300, at A na missing. Fy is 414. Then, area ng steel, that is pi. 32 squared over 4. Then, number of pieces, that is 6. Okay? So, pwede na nating mahanap si letter A. So, letter A, ito ka. 0.85 times 27.6 times 300 times alpha x is equals to 414 times pi 32 squared over 4 times 6. So 283.85. So, given the value of FC prime na 27.6, saan papasok yung beta sub 1? 'Di ba sabi ko kanina na kapag ang FC prime ay mas mababa sa 28 megapascal, ang beta sub 1 ay 0.85. Eh, ang kaso natin sa example number 3, ang FC prime lang naman natin ay 27.6. So, ibig sabihin, pasok siya sa case number 1. So, beta sub 1 is 0.85 lang. Okay? Ay, sorry. Yan. Sulat ko lang, beta sub 1 is 0.85. Then letter C, that is 283.85 over beta sub 1 na 0.85. So, 283.85 divided by 0.85. So, 333.94. So, meron ka ng letter A. Na-solve mo na si A, na-solve mo na si C. Ano ulit yung tapos nito? Anong gagawin natin? Check kung nag-yield si steel. So, paano ulit? Kopyahin si strain diagram. So, strain diagram, again, height nung first triangle, 0.003. Base nung unang triangle, letter C. Height nung pangalawang triangle, ES. Base ng pangalawang triangle, D minus C. So, pwede na nating ma-solve si ES. So, 0.003 over C. Ano yung C? 333.94. ES over D minus C. Ano yung letter D? 500. 500 si effective depth. Minus 333.94. So, ES, pwede na nating ma-solve. So, 0.003
divided by 333.94 alpha x over 500 minus 333.94. That is 1.4918. 1.4918 times 10 raised to negative 3. So kung isusulat natin yan, that is 0.0014918. Okay? So meron na tayong strain for steel. Ano ulit gagawin natin kung meron na tayong strain for steel? Kopyahin yung diagram for steel yields. Ito yon. I-compare. Saan mo siya makikita? Saan mo makikita? Ay, sorry. Yan. Saan mo makikita si 0.0014918? 'Di ba nandito siya sa left side? Kasi ang value ng hangganan is 0.002. Eh, ang value lang naman na nakuha natin ay 0.0014. So in this case, kung kanina puro tayo tension control, dito naman papasok tayo sa compression control. So ang gagamitin po nating reduction factor, nakalagay naman dito, is 0.65. Okay? So anong pwede mong dito i-note? Anong pwede mong sabihin? Therefore, steel does not yield. So, ibig sabihin, hindi po natin na-manage na isagad yung lakas ng bakal. So anong gagawin natin kapag ganito? Hahanapin natin yung corresponding lakas ng bakal na kailangan. Kasi ang Fy hindi nasunod. Yung yielding strength ng bakal hindi nasunod. Kasi dapat ito yung sagad, di ba? Yung 414, eh hindi nga siya nasunod. So hahanapin natin yung totoong masusunod na value. So paano yun? I-denote natin yon as Fs. Okay? Yan yung hanapin natin ha. Yan talaga yung totoong value nung strength ng bakal. So paano natin gagawin yon? From our same formula, dito sa triangle, sulat natin. Yan. Na 0.003 over C is equals to ES over D minus C. Ngayon, yung strain can also be equal to Fs over modulus of elasticity. So ano ba yung modulus of elasticity ng bakal? 'Di ba? Modulus of elasticity of steel, that is 200,000 megapascal. So by recreating the formula, pwede nating masabi na Fs over D minus C is equals to 600, kasi tinimes ko na yung 200,000 sa 0.003 over C. Okay? So pwede nating ulit sabihin na Fs is equals to 600 multiplied by D minus C over C. Tama? So, kung ayaw nyong intindihin itong nasa taas, ito na lang po yung kabisaduhin ninyo kung gusto nyong magkabisado. Hindi naman po nababago yung formula ng Fs. So, kinukuha ulit natin. Class, again kinukuha natin yung value ng Fs kapag hindi po nag-yield yung steel natin. Okay Steel does not yield, kaya kukuha tayo ng totoong value niya. Okay? So, paano na to? I-solve na natin sa Fs since may given naman tayo na C. Fs is equals to 600 multiplied by 500 minus C na, ano yung C natin?
333.94. 500 minus 333.94 over C na 333.94. So Fs is equals to 600 multiplied by 500 minus 333.94 over 333.94. The answer is 298.36. 98.36. So anong ibig sabihin nito na nakuha na natin yung value ng totoong lakas na kailangan para sa bakal? I-compare natin siya sa yielding strength na given. Ano yung yielding strength na given? Yielding strength na given ay 414. Sulat ko dito Kung makikita nyo, sobrang laki ng agwat nung totoong value na kailangan natin para mag-yield yung steel sa binigay ni ni contractor. 414 megapascal yung yielding strength capacity ng steel niya. Ang kailangan lang natin 298. Okay? So ano ibig sabihin nito? Assumption natin ay tama na steel does not yield talaga. Okay? So anong next after nito na mapatunayan natin na tama yung assumption natin? Babalik po tayo sa pinakauna na C is equals to T. Tama, di ba? Okay, C is equals to T. Ano ulit yon? That is 0.85 FC prime beta sub 1 BW times A is equals to FY AS. Okay? Pero in this case, since hindi na nga natin gagamitin si FY, ito ay magiging si FS. At since hindi na nga natin makukuha si A, ang gagamitin natin dito ay beta sub 1 times C. Kasi, kung makikita ninyo class, kapag nilagay ko si 600 D minus C over C para kay Fs, ang missing ay si C. Kung gagamitin ko si letter A pa dito sa kaliwa, dalawa na yung unknown natin. Kaya gagawin ko, beta sub 1 times C na lang. Para all throughout the equation, C lang yung hahanapin natin. Okay? So isulat ko para mas maintindihan. 0.85 FC prime natin is 27.6. Width ng beam, that is 300. Beta sub 1 is 0.85 again. Then C, missing si C. FY, hindi na po FY. Again, FS na po. So Fs is 600 times D minus C over C. Then multiply natin ang area ng steel. Pi, 32 yung diameter over 4 multiplied sa ilan? Multiply sa gaano karami? That is 6. Yan. So kung makikita nyo class, si C na lang yung nawawala. Kasi si D, may value naman tayo dyan, di ba? 500. Ayan o. Okay? So again, kapag still does not yield, matrabaho po kasi babalik po kayo sa simula. So dito, sa equation, pwede nating mahanap si C. Paano yan ini-input sa calcu? 0.85, 27.6, 300, 0.85, alpha x is equals to 600, 500 minus C over C multiplied by pi 32 squared over 4 multiplied by gaano karaming bakal. So again, ganito po ini-input yan. 0.85 FC prime BW
0.85 na beta sub 1, tapos si C is equals to Fs. Anong value ng Fs? That is 600 times letter D na 500 minus C over C. Multiply natin ang AS na pi, diameter ng bar, 32 squared over 4, then the number of bars. So, shift solve, pwede nating makuha si letter C. So, ang lumabas is si 306.23. Yan. So, may value ka ng C. Pwede mong makuha si A. Diba si A, that is beta sub 1 multiplied by C. So, 0.85 si beta sub 1, multiply natin sa C. Multiplied by 0.85. 260.3. So, meron ka ng C. Meron ka ng A. Hanapin mo na si real value ng Fs. So, kung nagtataka kayo, sir, hinanap na natin kanina. Ayan o, 298 nga o. Hindi po yan yung real value. Sinolve ko lang yan para malaman natin na tama yung assumption natin na still does not yield. Kasi ang ginamit kong letter C dito, di ba 333.94 pa din? Eh hindi naman yan yung totoong C na compute natin eh. Ang totoong C is 306.23. So therefore, ang Fs talaga natin ay 600 multiplied by 500 minus C na 306.23 over 306.23. Then, pwede natin masolve yan. 600, 500 minus 306.23. Then, 306.23. So, 379.66 megapascal. So, ngayon, meron ka ng letter C, meron ka ng A, meron ka ng Fs. So, ano nang gagawin mo? Pwede mo nang masolve si MU. MU, that is phi, Fs, since hindi na nga Fy gagamitin natin, Fs na, As. Tama? So, paano to? Sa baba tayo. Phi times 379.66. Then, area ng steel, that is pi. 32 yung diameter squared over 4. Multiply natin kung ilan siya, 6. Then, yung phi pala, anong value ng phi natin? Di ba kung kanina, nag-yield yung steel, 0.9. Eh ngayon, hindi nag-yield yung steel. Anong nilagay natin? Nilagay natin ay 0.65. So, lalagay natin, susundin lang natin yan. 0.65 yung reduction factor. So, kung kukumputin natin, that is 0.65, 379.66 times pi, 32 squared over 4 times 6. Sagot ay tama ba ako? Mali pa to. So, kulang pa pala tayo, class. 'Di ba, MU is force times distance. Wala pa pala tayong distance. 'Di ba, ang distance nito ay D minus A over 2. Hindi naman nagbabago yan. So, multiply pa natin ng 500 minus A na 260.3 over 2. Yan. Ayun na talaga. Final na. So, 500 minus 260.3 divided by 2. So, ang sagot natin ay 440.43 kilonewton meter. Ultimate moment. This is the capacity of the beam. Okay?
Any questions, class? Clarification sa gustong magtanong? Anyone? Walang tanong? Sure? Goods? Sabi ko, class ha, pag may hindi naintindihan, wag po kayong mahihiyang magtanong. Yes, Edsel. Sir, clarify ko lang po yung sa fee na 0.65. Yun pa rin po yung gagamitin kahit hindi po siya yung, ay, nasa compression po siya na zone. Ano ulit? Sorry. Yung 0.65, Yung sa, di ba po na gumamit tayo ng fee dun sa pagkuha ng MU na tapos sa 0.65 po yung value. oo. Hindi po ba natin isa-solve ulit yung ES para makuha yung, Hindi ay, na po. Hindi na. Hindi na po. Hindi yung na. Yan na 0.65 talaga. pa rin po. Oo. Kasi napatunayan naman natin, kahit nasa double checking natin dito sa value ng FS, na yung kulang, no? Yung, ay tawag dito, sobra yung binigay ng contractor, 414, kailangan mo lang naman 298. So, ang assumption mo dito, sa una, still does not yield. Sa pangalawa, still does not yield pa rin. So, ibig sabihin, nasa compression zone ka. So, ang gagamitin mo pa rin talaga is 0.65. Okay Okay? po, sir. Yun po. Ayun. Thank you po. Sige po. Sino pa? Anyone, class? Nung tinuro sa amin to, ang dami kong tanong sa isip ko eh. Nagets nyo agad? So, pwede na tayo mag-quiz next week. Walang nagtatanong eh. Ano, goods na? Wala nang questions? Kasi class, bala ko po, next week po, di ko alam kung sa inyong section ko nasabi yun. Pero bala ko kasi dapat, di ba, last week, magpapa face to face na ako. Due to some reason, personal reason, hindi ako makaka-attend ng face to face next week. So, ang balak ko, magpa-asynchronous ako next week. Pero gagawa po tayo ng activity. So, saan iikot yung activity natin? Sa Uncrack and Ultimate Stage lang po, sa dalawang na-discuss ko. So, if hindi nyo pa na-explore yung Google Classroom ninyo, class, send na po ako doon ng video. Nakapag-send na rin po ako ng PowerPoint and nakapag-send na rin po ako ng format for our activity title page. So, sa mga hindi pa nakakakita, nandun lang po sa Google Classroom natin yung title page. So, ang gusto ko pong kasing mangyari, every activity, since ipapasa nyo nga yung activity nyo next week in Google Classroom, no, virtually, sa PDF po, nakalagay po dapat sa unang-una yung title page. Okay? Tapos sa likod, handwritten solutions ninyo. Kasi po kasama po sa grading base ko yung gaano ka-presentable ninyo sinulat yung solution. So, sa una, pwede siyang, hindi mo naman ipiprint eh, kasi dito mo lang naman i-edit eh. Pakita ko na nga sa inyo. Saan na yan? Ito ba yun? Ayan, ito nga. So, makikita ninyo class, nandito yung section, plate, number. So, plate number 1, lalagay nyo dito next week, that is 1M, 1 midterm. So, unang activity ninyo for this semester, no? Tapos, activity title. Ano ang activity title? Ultimate stage. Saan na yan?
Ayan, ultimate stage. Then, last name, first name. Dito po, wala po kayo ilalagay dito. Student number, date, then yan. Dito po, wala po kayo ilalagay dito kasi yung last section ko last year, naglagay ng picture. Hindi po lalagay ng picture to Dito ko po ilalagay yung grade ninyo. Okay, kapag binalik ko na. Okay? So, ito po dapat yung makikita ko na ipapasa ninyo sa activity. So, itong title page na ito, then nasa baba, yung solution ninyo in handwritten format. Okay? Any questions, class? Wala na, sigurado kayo Wala na? Okay, so I think, yes, Ponce. Curious lang ako. Hindi kasama sa computation yung mga stirrups sa beam. Sorry, ano yun? Yung mga stirrups po na bakal. Hindi po sinasama. Okay. So, relax ka lang, Aaron, kasi i-discuss din natin yan. Another topic yan, actually, yung stirrups, yung mga anilyo. So, for now, ang kinocompute lang natin ay yung capacity ng beam na mag-resist ng moment and capacity ng beam na mag-resist ng loads. So, ngayon kasi, yung anilyo kasi, pangunahan ko na kayo, ang anilyo or stirrups ay nagre-resist ng shear forces. So, hindi po na natin itatakil yun kasi on latter part na yun ng subject natin. Pero dadaanan po natin yun. Okay? Thank you po. Okay. Wala nang tanong, class? Okay na? Okay. So, next week, class, sabi ko nga, mag-activity lang tayo. Then, bago tayo mag-activity, magsisend pa rin ako ng link. Pero hindi na po ako magbibigay ng tawag dito hindi na po ako mag-attendance, no? So, present na po kayo lahat next week. Kaya ako magbibigay ng link para pasukan ninyo para magbibigay po kasi ako ng instructions para sa activity. Okay? So, after naman mabigay yung instruction, pwede na kayong mag-leave, then gawin nyo. Then, naiisip ko yung activity maipapasa ninyo on that day, pero hanggang 11:59 before midnight. Okay lang ba yon? Yun, walang umangal. So, 11:59 before midnight po, no? Yung ating deadline. Then, ano pang tanong? Wala na? Wala na ako naisip eh. Okay. So, kung next week po, activity tayo, asynchronous, for sure, the next week, baka magpa-face-to-face na ako Okay? Okay. Yun lang, class. So, paki-open po ng camera sa mga matitigas ang ulo. Yan. Para po mag-attendance tayo. Yes, Nicole. Sir, curious lang po. May binigay po kasi kayong value kanina ng concrete cover. Possible po ba na magamit yung value na yun if ever? Yun, no? Kasi di po siya nagamit Observant. kanina. Okay, observant. Yes po. So, paano gagamitin? So, example, ito yung beam natin. Ito yung bakal. Ang binigay ko, total height of the beam. Sabihin natin 600. Nagbigay din ako ng value for concrete cover. Sabihin natin 80. 'Di ba ang letter D or effective depth, yan ang pinaka ginagamit natin. So, anong gagawin mo? Ima-minus mo lang yung 600 sa 80. So, ang effective depth mo ay 520. So, pwedeng magamit tong concrete cover Wag nyong isawalang kibuto. So, mahalaga po itong concrete cover para mahanap natin yung effective depth. Kasi minsan, sabi ko nga, sa mga example ko ngayon, given yung effective depth, pero minsan kasi baka ito ang ibigay ko, total height ng beam, then yung concrete cover. Then simple analyzation, ima-minus mo lang naman para mahanap mo si letter D, di ba? Okay? Okay, wala na. Ayan. Ayan. First slide po. 1, 2, 3. Wait lang class
Yan. Second slide po. 1, 2, 3. Yan. So kung wala na pong tanong, class, later, isisend ko na lang po yung video ng ating meeting for today. No? Isisend ko na lang dun sa Google Classroom natin. Tapos pwede nyo siyang mapanood. So kung wala na pong tanong, pwede na po kayong mag-leave. Kain na po tayo. Thank you, class. Thank you po, Thank sir. you po, sir. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you po, sir.